Okay po, tuloy natin yung video para pakita ko sa inyo kung paano yung tamang pag-check ng makina kung buo pa ba siya. Tuloy po natin yung test, yung ano po natin, tester natin, digital po ito. Sa mga digital ang gamit, sa continuity, set lang natin siya sa continuity. Ito yung test probe natin. Yan, kita naman siya sa camera. Meron po siyang buzzer. So, sana po natin siya para makita natin ang problema niya. Wiring. Bali, tanggalin lang po natin siya. Ito po yung ating mapapansin nyo po dito sa makina. Dali. Hanapin lang po natin yung common niya. Paano natin malalaman yung common? Ito po, yung tatlong wire. Hanapin natin yung linya niya dito. Kung saan nakalagay yung common natin na wire. Yun. Bali, ito po yung linya niya. Ang yellow, red, tsaka blue. Tingnan po natin kung saan dito yung common wire, yung pinaka-common niya. Dito. Bakbakin lang po natin yung cover. Tanggalin lang natin gamit tayo ng pliers. Yan. Lumatigas. Yun. Yes, blue, yellow, red. Tigas ito naman ang kulay blue. Tapos ang ating test probe, check natin, double check kung may buzzer ba siya. Okay, siyang continuity. Ngayon po yung pag-check po natin para makita natin kung buo ba ang makina o yung motor niya. Yung wash motor natin ito. Bali ito, nakita na natin yung common niya, ang kulay yellow po. Pero pang karaniwan sa washing, ang blue ang common niya. Ito, ano po siya, ang kulay yellow niya, ito yung common wire yung tinatawag. Check na po natin. Okay, may reading. Pag may reading pong ganito, ilipat po natin dito sa may kabila, dito sa may red. Ayan, kung may makita na naman tayo reading, balik na rin po natin. Dito pong pula, lipat natin dito yung itim. Balik na rin natin test probe. Yun, magnet. Parehas po. Ibig sabihin yung tatlong linya po, common to capacitor, good po siya. Para po natin malalaman kung may ground. Ganito lang po yan. Yung tatlo din po na to, yung test probe na to, pag ikot-ikotin lang natin, tapos binit natin dito sa may body. Yan po, kaskasin lang natin yung body ng wash motor. Tapos lipat naman natin ulit. Pag pumalo po yan o analog yung gamit nyo, yung pumalo siya, grounded po siya.
Dito naman sa ano, may continuity siya na pag nagka-continuity siya, grounded. Ayan po, wala po siya. Ibig sabihin, okay po yung ating makina. Ganun lang po yung basic na pag-check natin dito. So yun po, ibalik na natin yung cover niya kasi okay naman yung saksakan niya. Okay naman yung linya. Para safety tayo pag nag-test tayo. Yun. Dito nga po pala sa capacitor natin, yung linya ng capacitor niya, ang common natin is to, yellow, di ba? Yung matitira pong wire na to, ang sa linya sa capacitor, baliktaran, pwede lang, okay po yan. Wala pong problema dyan. Ang timer po natin ang magre-reverse at magpo-forward sa kanya. Walang problema kahit magkabaliktad yung linya natin sa capacitor. Tapos po, ito yung pangalawang i-check natin yung sa wiring niya. Sa wire, sa switch. Sakan. Isasaksak sa outlet. So, ang pag-check po nito mga katek, buo lang natin yung wire dito. Kahit hindi naman i-ball, yung isa hawakan, pwede rin. Pero ako kasi binoball ko para mas swabe yung pagkuha natin ng ano. Ano po yung sa outlet natin isasaksak ito yung kinuha natin ng naka-continuity pa rin po ito. Ngayon malalaman natin yan kung gagana na ba itong washing natin. Ito natin timer. Ito. Ay. Sorry. Laglag yung cellphone. Ito yung timer natin. Pag pinindot po natin yan at nagkaroon ng continuity o current, meaning okay po yung makina natin. Yan po. Ayun, nagkaroon po ng reading mga katek. Ibig sabihin po, ang timer natin okay. Ayan nag-reverse na siya. Okay na po siya. Check natin, patay. Okay, naka-off na po siya, bali wala na. Ganun lang po yung mga basic na pag-check dito sa washing. Bali okay naman po siya. Ito, bali palitan na lang natin ng bagong cord dito sa outlet. Tapos yung drain niya mamaya i-check natin yung lagyan natin ng tubig. Kung may tulo ba siya para makasigurado tayo. Yung fan belt niya medyo maluwag na rin to. Adjust lang po natin. Yung iba po kasing washing machine, wala naman po siyang adjuster dito. Ang mga Eureka po, meron yan. Ito po yung mga Panasonic, wala siyang adjustan. Kaya pag lumuwag na po talaga ito, yung fan belt niya o yung Korea na tinatawag sa Bisaya, papalitan na po ito. Yun lang po muna sa ngayon yung ituturo ko sa inyo. Yung part 2 po nito yung pagka pinaandar na natin siya. Sobrang dumi, lilinisin pa rin po natin ito bago natin i-deliver sa ating minamahal na customer para okay yung ating trabaho. Sa lahat po ng mga nanonood, paki-like, share, subscribe po sa channel ko, Ramil Parulan Katek. Maraming salamat po, lalong-lalo na po shoutout sa mga taga-kababayan ko dyan sa Cabiao, sa Nueva Ecija. Ingat po kayo palagi, God bless.